Ito ang matinding problema ho sa ating bansa, yung basura. Naku po. Pag-uusapan natin yan, ha? Kasi alam nyo mga kababayan, nagbabalik na ang Yorme Isko Moreno, yun. At ipinakita niya kung papaano binaboy ang Maynila. Alam mo, ito personal sa akin ito kasi tayo ho, laman ng Maynila. Talaga namang madalas po tayo dyan at talagang grabe ho. Grabe ho ang Maynila sa basura. Ang masama pa ho dito mga kaibigan, ang Maynila po ang pinakamuka ng Pilipinas. Ika nga. Bakit po? Ito ang kapital ng Pilipinas, hindi ho letter P. Maynila, ang capital of the Philippines. Ibig sabihin po, alam mo ng mga foreigner, Maynila po. At saka pag sila umuwi dito, yan ang talagang pinupuntahan Pambihira ho. Nandiyan ho lahat ng mga magagandang kababaihan So natural, dyan pupunta. Gago! Alam nyo, walang biro ho Sayang yung ginawa ni Yorme dyan sa Maynila, yung alam nyo yung Koreatown. Napakaganda sana ng Koreatown dyan talaga namang pagka pupunta kayo dyan, maraming kainan na masasarap talaga. Aside from sa mga iba pang masasarap na bagay. Pero hindi. Linawin mo, banat ba? Ang gulo mo Hindi, totoo naman, masasarap naman po talaga dyan Dyan sa, kasi nga, iba-ibang kainan. May mga authentic Chinese restaurant dyan. May authentic na yung mga old places na parang Espanyol ang dating. Meron din dyan mga Japanese na restaurant, napakasarap. Mga Korean na, kaya lang mantakin mo, napapaligiran ng basura. Bakit ko ito in-example? Kasi yan ho yung supposedly sosyal na lugar sa Maynila. Basura. Ngayon, how much more yung mga, alam na nating lugar sa Maynila, mas matindi yung basura dun. Kaya nga ngayon, matindi ho ang ipinakita ni Mayor Isko Moreno tungkol dyan. Pag-usapan din natin yung si Vico Soto, tatakbong presidente. Mamaya pag-usapan natin yan. Si Rimulya, tatakbo. Hindi pala tatakbo. Gustong burahin? Burahin. Gusto maging ombudsman? Pag-usapan din natin yan. Anong burahin ba ba? Hindi, kasi may mga nagsasabi na bakit ka tatakbong ombudsman kung may kaso ka dyan? Ano gusto mong gawin? Burahin tulad nung pagbura mo sa... Naku. May naalala kasi ko yung unang months ni PBBM at saka unang months na DOJ Secretary si Rimulya. May iskandalo kaagad yan na kinasangkutan, pero mabilis din naman yung resolve yun. Kayo din ang bahala mag-google niyan. Kung alam nyo, ilagay nyo dyan. Yeah? Alamin nyo. Anyway, simulan na muna natin dito kay Yorme. Kasi nga po, mga kababayan, yung unang araw, ngayon po, kahapon nung isang araw pala, no, June 30, pagtungtong niya, 12:01. Siya po ay kagad ng nagtrabaho, nag-live at pinresinta niya at sinabi niya yung mga plano niya. At ang pinaka hinaing talaga ng mga taga Maynila na sa tingin ko, isa sa mga nagpatalo kay Lacuna ito. No. Alam mo, ang ano talaga, ang mundo, sabi nga nila, ang mundo nakakatawa. Bakit? Kasi si Lacuna po, isa hong doktor. Yung asawa rin niya, ang alam ko, doktor din Kaya nga nag-head ata ng something department dyan sa Maynila. So ibig sabihin mga kababayan, talaga nga namang supposedly bilang doktor, number 1 yung kalinisan. Kaya nga kita mo yung mga costume, uniforme ng mga doktor, di ba, puti, all white. Kasi nga, nagsisimbolo sila ng kalinisan, nagsisimbolo sila ng maayos na health, di ba? Pero anong nangyari? Tila walang nangyari. At yun pa mismo ang tila nagpabagsak dito kay Hani Lacuna. Kasi
ang lagi nilang panira, propaganda labang kay Yorme ay yung utang. Tama, mali? O kahit nga yung isa pang piling rockstar eh. Yan din ang yan din ang bukang bibig eh. Utang, benta, ganyan. Pero ngayon, ito nalalaman natin ng katotohanan. Na sila pala naman ang may utang. Mga utang na yan, no? Mantakin mo, kaya naman pala puno ng basura sa karsada kasi wala nang nagpipick up dahil nga sa sobrang laki ng utang. No? Kaya nga ngayon, nagdeklara na ng pandemya. Hindi naman pandemya, banat ba? Ikaw naman banat ba yun? Hindi, nagdeklara na ng matinding state of health, emergency ba yun? Okay, panoorin muna natin kung ano yung balita. Back to office na si Isko Moreno sa Maynila at ang una niyang puntirya, basura. Nabisto kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Grabe, no? Grabe yan, no? Dapat may kanta dyan eh. Basura mo, itapon mo sa kiki... sorry naman. Kasi yung mga kanta-kanta nung high school namin eh. Tuloy, nadadala ko ngayon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. We will not stop until it's clean. Yun, palakpakan. Trabaho kagad. Kanina lang yan. Simula ng kanyang termino. Diba yan na kaagad ang bunga niya? Umupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Ang first item sa kanyang agenda, paglilinis ng lungsod. Nako po. It's terrible. It's everywhere. In the eskinita, sa kanto, sa avenida, sa boulevard, sa highway. It's everywhere. Ito masakit. In fact, kausap ko rin si engineer kanina, yung nagbaha last week, Naku. yung basura natin, nasa Imbornal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imbornal yung mga... Hindi, kasi uso-uso ngayon yan eh. Makakatanggap ka ng magkano ba yun? 80,000. Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung babae lumabas sa Imbornal? Ay, usong-uso yan ngayon. Paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo niyan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD secretary. Kasi puno na ng basura, wala na makakapasok ng mga palaboy-laboy dyan. Kayo naman, di nyo inayos yan. Ito naman sila kuna, hindi mo man lang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? Gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yun, si Boss Dada at si Jay Guevara? Paano sila magkakasya sa Imbornal, di ba? Hindi kasi sabi ni Jane, nangungutang sa akin eh. Pengi na ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa, anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa Imbornal. Tapos doon sa Imbornal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos iba-vlog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Sikat tayo. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din. Ayun, state of health emergency, lockdown daw. Gago! Lockdown, walang pasok. Bakit? Puro basura. Hindi, alam mo, seryoso. Ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito. Kasi, ang baho, maniwala kayo. Ito hindi ho exaggeration kasi nagdadaan po tayo dyan eh. Madalas tayo nagpupunta dyan. Ano mo talaga, yung kahit doon sa aircon ng sasakyan, sumisiksik, umapasok yung amoy. Kasi nga, talagang yung, alam mo, yung basura, mamaya may papakita akong video isa pang news. Talagang naipon na.
wala pa yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Ako nga alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamoy di ba? Mangangamoy ka agad yun. How much more ito mga kababayan? Sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niyan. Hindi lang sa asthma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba kung anong virus ang ano mo diyan, kaya may mga kati-kati, 'di ba? Ang daming tawag dito. Yung mga hindi pigsa ang tawag diyan, yung mga sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po syempre, saan mo ilalagay yung mga basura na yan? No? Yung mga daga, sasaksak dyan. No? Kaya ganun yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung halo-halo na, ika nga. Halo-halo na yung kadiri na talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong salarin ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaang noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan. Yan, 560,000, no? 61,000. Grabe, no? Ay, hindi. Di pala 560,000. 561 million! Gago! Isa ito sa mga nagpabagsak kay Lacuna. Kaya hindi binoto ng mga... Kaya itinapon sa basurahan yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo, utang yan, 561,000. Tapos ibibintang na... 2024, so last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. Ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel sumulat na rin sa kanya. Humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna, ang galing mo. Gago! Oo, galing mo. Hindi, mga kababayan, talent yan, ha? Talent yung ganyan, yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran, tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo na naman babayaran. Ay, talent yung ganun. Nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Isko, aabot na sa halos 1 bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca, yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa ay mismanagement ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangolektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection mamayang 9 p.m. Naku! We will confront it today by 2 p.m. onwards hanggang madaling araw, hanggang gabi. Totoo ba yan? Ang siyudad ng Maynila ang basura. Totoo ba yan? Pangako ni Mayor Isko, hahabulin totoo ba yan? Baka naman steer lang yan. nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anilay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasampa raw sila ng criminal at administrative cases oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naku, totoo ba yan? Yorme, baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-steer mo lang kami na hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang... Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit?
Hindi, alam mo, si Yorme talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dire-diretso na yan. Ito kasi si Yorme, alam mo, ito di ba, nung madalas natin pag nakakasama nun, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yorme. Hindi. Biro lang. Nakasama naman natin siyang araw. Alam mo, ito si Yorme, ano ito eh, yung batang maligalig. No, walang biro ito yung tao na parang hindi mapakali nang walang ginagawang trabaho. Talagang, alam mo yung mag-iikot. Ganyan yan eh, na tao. Sobrang maligalig. Parang pwede mo na maiutos yan eh. Ganun, yung ang nakaraang mayor niya, kumukuya-kuy lang eh. Sa kanyang napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan kita nyo naman Para tingnan traffic. Bukas yun naman ang hanap buhay natin. Pagpalasakitan na lang natin yung naubos na, gabunto ang basura dyan, di ba? Antayin yung truck kami nag-iikot na yun 24 oras yan, di ba? Kami sa umayos ang basura sa yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, kasi alam mo, itong problema ng basura sa Maynila, mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa na isang araw, 2 araw, 3 araw, continuous yan. At higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, minsan, wag na natin atin na lang to talaga. Wag mo niyang kikwento sa mga taga Maynila. Minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro, dyan sa Malate na lang grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, okay lang naman naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang mga 3 linya, sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So, para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin, sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto di ba? So, kung may respeto sila doon sa mayor, at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao, this time kinakausap niya ata yung mga nangangalakal na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal, minsan talagang pag inano nila yung basura, talagang watak-watak. So kinakausap niya, para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi sila yung tipong pasaway naman. They would cooperate. Kailangan lang, yung bang tamang pagnenegosasyon mula sa kanilang tatay, mula sa kanilang mayor, para sumunod. Kasi ganyan yan dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng puro ka lang utos, puro ka lang papadalain mo lang yung mga tao mong wild. May mga ganun yung mga, pasensya na minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin, inuutos lang. Ito, meron talagang makikita nila, concern sa amin yung mayor namin. Diba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concern yung mayor sa atin, di ba? So, tulungan tayo. Diba? Ito, tuloy natin, tuloy. Wala pa kayo sa phone. Nandiyan na yan. At sa sakyan nyo, nakita ko na yung sa kanto. Ano po ba tayo po dito? Mabala. Galing mo, Yorme! Isang buwan problema nangyari sa araw lang. Hi, Mayor! Isang araw lang mantakin mo. Madali naman pala hindi kasi madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Yan ang nagagawa ni Yorme. Okay lang sila nasa sakyan yung basura nila, pero walang naglalatag. Make sure na dahil ay napag-usapan na gano'n. Pwede kunin yung basura sa looban, hanap mo niya, pero walang maglalatag.
O, di ba? Ang ganda nun? O, pwede naman nilang anuhin, basta wag lang ilalatag sa ano, para hindi nga naman magkakalat. O, so napakiusapan nila. O, tapos ito naman, yung pulis naman. O, pagka ginawa, hindi sila sumunod, pwede, pinapaliwanag niya, okay lang. Pero pagka hindi naman, pag nilatag nila dyan, kastiguhin nyo na. Ito pa. Ito naman, Hindi, baka sabihin nyo kasi sinasabi ng iba, di naman totoo, nagtatrabaho si Yorme. Ito yung kagabi, yung pagkatas niya mag-announce ng tanghali, yung gabi. Sigurado, inggit na inggit yung mga ibang ano dyan. Politiko, sabi. Hirap na hirap kami mag-pakyut. Hirap na hirap kami mag-video, walang nasunod sa amin. Hindi kasi ito as of now, nung dinownload natin ito, 1.7 million views na kagad, naku. Ayan. Yan na, naglilinis na kaagad siya, Alam mo, yun nga hindi ko maintindihan, Hindi, kasi alam mo, tinext ko si Yorme kanina. Sabi ko, good job. Sabi ko, good job. Kapal na mukha mo. Sa kanya. Tapos sabi niya, tindi ng basura. Grabe, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, Yorme, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang simpleng bagay hindi nagawa. I mean, mahirap ba na i-maintain mo na lang yung nalinis ni Yorme noon? Nagigets nyo ba? Kasi mas mahirap yung from zero lilinisin mo. Mahirap yun. Tandaan ninyo, nilinis ni Yorme yan nung kanyang 3 taon bilang mayor. Ngayon, malinis na yun, i-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Para ka palang si Marcos Ito si Lacuna, para palang si Marcos Yung inayos na ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, yung peace and order, yung korupsyon, nabawasan na, lahat naayos na, bill, nakalatag na. I-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Bumalik na naman tayo dun sa narco state. Di ba? I mean, mahirap ba? Si Pangulong Duterte from zero. Ibig sabihin, di ba, mula doong yung binibenta yung droga sa karsada na, yung sa tindahan, binibenta. Tapos lahat yun, nawala. Di ba? From zero, nung panahon ng mga dilaw, nawala yun. I-maintain mo na lang yun. Ngayon, hindi na. Alam nyo ba, may online selling pa yung sa droga? Napanood ko sa isang news. Nagbebenta siya online. Mantakin mo, nagbebenta online. Mas malala pa doon sa panahon na nagsimula si Pangulong Duterte. So anong punto ko? Be-maintain niya lang, hindi pa nagawa noong ngayong ni Marcos. Para pala si Lacuna ito. Ito naman si Lacuna. I-maintain mo na lang yung kalinisang ginawa ni Yorme nung panahon na mayor pa siya. Hindi mo pa na-maintain. Kailangan na naman magsimula ni Yorme ngayon na linisin yung mga ebak, mga echas, mga wewe. Ang hirap pa naman yan. Dami pa naman dyan yung pag-inabutan. Talagang umiihi ko saan-saan. Hindi kaya na ano to si Yorme na didismaya na parang pagkatapos kong linisin to noon. Balik na naman tayo sa linis-linis. Hindi, kaya Yorme ako yung tulad nga ng sinabi ko sa iyo noon, di ba?
9 years, linisin mo Maynila. Sabi ko sa iyo, pag napaganda mo ang Maynila, parang naging Singapore ang Maynila. Kasi idol nito si si Lee Kuan Yew. Pag kinausap niyo ito, parang si Lee Kuan Yew ito eh. Alam mo, pag napaganda mo ang Maynila for 9 years, ay maniwala ka sa akin, ikaw talaga ang ipupush ng mga Pilipino na masumunod na presidente kay VP Sara Duterte. Ngayon nga, dami nang sising-sisi. Dapat si Yorme na lang binoto namin. Kasi naman sinabi ko naman sa inyo yan eh. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo yan. Ayaw niyong maniwala eh. Gusto niyo unitae. Bangag. Ay, di bangag. Sorry naman. Kasi kanina napanood ko yung sayaw ni Harry Roque. Actually, na nasa isip ko. Wala naman. Yung sayaw lang ang naisip ko, yung kantang bangag. Wala naman ko sinasabi ko sino yung bangag. Sinasabi ko lang yung kantang bangag, natutuwa ako. Para siyang doon babing... Yeah, I mean, isipin nyo to 2025, simula si Yorme. Meron siyang 3 term and 3 years per term. So, 2025 to 2028, unang term. Presidente si VP Sara. 2028 to 2031, midterm election. Takbo uli siya. Second term yun, di ba? Yung 28 to 31. 31 to 30... 1, 2, 35. Tama ba? Oo. So, 34. Di ba? So, 2034, pangatlong term niya na yun. Di ba? 31 to 34, pangatlong term niya as a mayor. So, after nun, graduate na siya. 34, tapos na si VP Sara Duterte. As president, naayos niya, maganda na, napaganda niya. Tapos, lagay tayo ng isang Yorme. Naku po. Panalo yan. I mean, isipin niya, kung mapaganda niya ang Maynila, kasi marami nagsasabi noon, gusto naman nila si Yorme, kaya lang, nagkataon, alam mo yun, na-hype sila ng unitae, tapos parang nabitin lang sila sa 3 taon, sabi pa nga ng iba, kung sana umabot ng 2 term o 3 term, maaring pwede. Yeah? O eto, eksakto. 20, naku, sakto, Brad. Ito yung aking lamang po. Wala akong kinalaman dito si Yorme. Naisip ko lang ngayong oras na to. Naisip ko lang na sakto Pagkatapos ni VP Sara Duterte, we need a leader na would maintain and improve pa yung ginawa ni VP Sara Duterte. Di ba? Naku, pwede. Yeah. Tapos, ang ganda na ng Maynila. Sigurado ako kasi alam mo, isang sinuggest ko kay Yorme. Ito talaga, makapal ang mukha ko eh. Pala-suggest ako dyan eh. Sinuggest ko kay Yorme. Alam mo, Yorme, pagandahin mo Malate. Kasi, ang Malate, pangit na Japan. Sorry pero that's the truth. Okay? Ang itsura ng Japan, parang Malate. Yung maliliit ang kalsada, tapos maraming maliwanag, nightlife, tapos marami ring kainan. Ganun itsura ng Malate. Maraming kainan. Kung gusto mong kumain ng madaling araw na merong bukas, Malate yan. Marami dyan. Pumunta ka lang dyan. Napakarami. Korean, Chinese. Lahat ng kainan dyan, bukas ng 24 hours. Kaya nga maliwanag. Pero hindi ganun katulad ng sa Japan. Ganun kasi sa Japan na walang tulugan doon hanggang umaga. Sobrang doon. So parang ganyan ang itsura ng pagpunta ka Nagoya, ganyan din, di ba? Yung dikit-dikit. Tapos pero ang pinagkaiba nga lang, malinis, mabango, maayos ang mga paradahan, hindi nakabalandra, maliwanag. Alam mo pag ginawa ni Yorme 'yon,
mapaayos niya yung Malate. Hindi lang Manila ang aangatan tourism. The entire country. Kasi mas mura dito.